Good morning sa inyo pong lahat. So ngayon nasa chapter 16 po tayo ng mga gawa. So kung inyo pong buksan na ang inyong mga Bible sa chapter 16 at tayo po ay makapagsimulang pakinggan natin kung ano ang nilalaman ng chapter 16 ng mga gawa. So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, makapangyarihan at tapat sa aming mga buhay, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, muli kami ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat, Ama, sa iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga salitang ito at buksan niyo po ang aming kaunawaan. Kung may mga nakikita ka po sa amin na karumihan, sa isip, sa salita man o sa gawa na hindi namin namalayan, Lord, kami po ay humihingi sa iyo ng kapatawaran at salamat sa iyong habag sa aming buhay at pag-ibig. Holy Spirit, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito mula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 16. Ang sabi po dito ay sumama si Timoteo kina Pablo at Silas. Pakinggan po natin verse 1. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon na ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama na may isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. So para lang po masundan o bagay sumunod sila doon sa tuntunin na iyon, ginawa po ito ni Pablo kay Timoteo. Verse 4, sa bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at pinuno ng iglesia sa Jerusalem. At iniutos na sundin iyon, kaya tumibay ang pananampalataya ng mga kaanib ng mga iglesia at araw-araw ay nadadagdagan ang kanilang bilang. Unawain po natin na itong sa pangangaral nitong mga apostol na ito, lalong naglalaganap ang Kristyanismo, At dito natin makikita po, kasi ang tinatawag na iglesia is ang mga believers, mga tagasunod ni Kristo, it's a one body. Ang tinatawag po na iglesia. Verse 6. Ang pangitain ni Pablo sa Troas. Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Misia, papasok na sana sila sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't dumaan sila ng Misia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia na ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitang iyon, ay gumayak agad kami at kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So yun po yung naging guidance nila Pablo kung paano sila nakapunta doon sa Macedonia dahil doon sa isang pangitain na yon. Verse 11. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samothracia at kinabukasan ay sa Neapolis. Mula naman roon, nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. So ito po isinasaysay dito ni Pablo ang bawat pangangaral nila sa bawat lugar at kung ano ang mga kaganapan. Verse 13. Ayan,
At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasampalataya sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tilang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Dito po natin paulit-ulit na unawaan na ang Diyos ang nagbubukas ng kaunawaan ng tao upang maunawaan ang kanyang mga salita. At ito po ang nangyari kay Lydia dahil siya po ay isang taong may takot sa Diyos. Binuksan ng lubos ng Diyos ang kanyang kaunawaan. At sabi dito, ayan, at sabi diyan, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang mapakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. So yan, doon pinatuloy ni Lydia itong mga apostol sa kanilang tahanan. Verse 16, sa bilangguan ng Filipos. Isang araw nang kami pupunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya't siya ay nakapanghuhula. So yan po, tingnan po natin dito, yung babaeng ito, doon, sabi dyan, yung nakasalubong nila Pablo, na isang babae, alipin siya ng, sabi dito, alipin siya ng masamang espiritu. At itong batang babaeng ito po, nakakapaghula, At sabi dito, malaki ang kinikita ng kanyang amo dahil sa kanyang paghuhula. Imagine niyo po, itong batang babae na nasalubong nila Pablo ay manghuhula at merong may hawak sa kanya. Ibig sabihin, kumbaga yung amo, kumbaga sa atin ay mga sinasabi na hawak ng, ano bang tawag dyan sa Maynila? Hawak ng sindikato, kumbaga. So itong batang itong manghuhula, meron siyang amo. At sabi dito, malaki ang kinikita ng amo ng batang ito po. So ibig sabihin, sa paghuhula ng batang ito, nagkakaroon ng income itong kanyang amo. Sabi dyan, malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Verse 17, sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasan ng Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung papaano kayo maliligtas. Imagine niyo po, manghuhula. Nahulaan niya eksakto itong ginagawa po nila Pablo. Nagsisigaw, sabi dito ng batang manghuhula, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos at ipinapahayag niya sa inyo kung papaano kayo maliligtas. Verse 18, marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis si Pablo, hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa babaeng iyan, at nooy din lumabas ang espiritu. So tingnan niyo po ang nangyari, So yung bata, kaya siya nakakapaghula, although tama ang kanyang hula, pero iyon ay gawain ng espiritu, ng masamang espiritong umaalipin sa kanya. So dahil sa espiritong nakakapaghula siya, at kung titingnan nga natin, tumbok doon sa sinasabi ng manghuhulang ito, pero bakit sinaway ito nila Pablo? Bakit pinalayas ang masamang espiritu dito sa babaeng ito? Kasi nga po, pakinggan natin sa dulo,
19. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila si Pablo at si Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. So nagamit, kung ibig sabihin, yung mga sindikato, sabi na natin parang sindikato, kasi sila ang may hawak doon sa bata ng uhula. Ngayon, nakakauhula ang bata dahil doon sa masamang espiritong umalipin. Ibig sabihin, pinalayas ito ni Pablo masamang espiritong ito at nagalit po itong mga may-ari ng batang itong may hawak kasi mawawala na sila ng hanap buhay. So, ibig sabihin, ginagamit ang panghuhula na ito po ng masamang espiritu. Kaya kung hindi ito patuloy, kung hindi ito po papalayasin doon, kung hindi ito sinaway ni Pablo, marami ang maniniwala doon sa batang iyon ng paghuhula na kung saan ginagamit ng kaaway. Naintindihan po natin? Kaya iyon pinalabas ni Pablo pinalayas ang masamang espiritu sa batang iyon dahil pinagkakakitaan iyon ng mga amo, yung amo ng batang may hawak sa kanya. Kaya ginagamit yung masamang espiritu, ginagamit siya ng mga masamang espiritu para doon sa amo na kumikita. Yun yung purpose doon, ng panghuhula. Kaya nga, ayaw ng Panginoon ng mga manghuhula kasi talaga pong ang paghuhula ay galing sa kaaway, So ito po ang nangyari. Pinalayas ng apostol ang masamang espiritu sa bata, kaya hindi na siya nakapaghula at nagalit itong may hawak doon sa bata. Sabi dyan na 19, nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan. Kasi ganyan po ang trabaho ng mga panghuhula, pinagkakakitaan. Sabi dyan, kinaladkad nila sila Pablo. Sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at inarap sa mga makapangyarihan. Verse 20, inaharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. So, ibig sabihin, dahil nainis nga yung may-ari ng bata na yon, sinunggaban nila at kinaladkad itong mga apostol at pinaratangan ng kasinungalingan, which is ganito ang sabi, nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinaghubaran sila ng mga pinuno at pinaghahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ibinalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Okay, 26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot nila ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, pagkat patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo,
Ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Kita niyo po itong that moment, na-convict ang bilanggong ito. At 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanila at lahat ng nasa kanyang bahay. Nang mga oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at sila'y nagpabautismo. Pati ang buo niyang sambahayan, pagkatapos sila ay isinama niya ng kanyang sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bawat bantay. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Kita niyo po yung way ng Lord, na maging dito sa sitwasyon ng makulong sila Pablo at Silas, maging yung bantay ay nakakilala sa Diyos at doon mismo tumanggap siya at ang kasambahayan, ang kaligtasan. 35. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, pinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nililitis gayong kami mga mamayang Romano at ngayon palihim nila kaming palalayain. Hindi, maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinapaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyong nang malamang sina Pablo ay Silas pala'y mamamayang Romano. Ayan. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Tingnan niyo po, na-reverse pa ang sitwasyon. Na yung mga namumuno na yon, mga pinuno, na sila ngayon ang humingi ng dispensa kila Pablo at kay Silas sa kanilang ginawa. Inilabas nila si Pablo at Silas at pinakiusapang lisanin ang lungsod. Pagkatapos ng bilangguan, pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. So ito po yung kabuuan ng chapter 16. Ang nakita po natin ditong aral, talagang sa bawat pagkilos sa bawat leading ng Diyos, lagi pong may purpose. Kasi dito si Pablo, kung titingnan natin, isang pangitain ang nag-lead sa kanya na pumunta sila doon sabi dito, magpunta sila dito sa Macedonia. At kasi hindi yun ang dapat direction po nila Pablo, di ba? Pero sabi dito sa verse 7, pagdating sa hangganan ng Mesiya, papasok na sana sila sa Betanya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't dumaan sila sa Mesiya at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nagtayo at nakiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia. So, napakaganda po yung leading kay Pablo. Talagang makita natin the purpose na talagang pinakita sa kanya ang direksyon na ang mismong Panginoon ang mag-lead. At doon natin nakita, maging si Lydia ay nanampalataya, isang babaeng negosyante. Kung titingnan po natin, binuksan ng Diyos ang kaunawaan ni Lydia patungkol sa Panginoon, siya man din ay nanampalataya. At ang pang nakita natin doon, yung bata na inaalipin ng masamang espiritu para makapaghula, napalaya ito sa kapag kakaalipin ng masamang espiritu. Yun yung mga purpose ng Lord. Talagang God is all-knowing God na kailangan talaga nakadepende lamang po ang isang lingkod sa leading ng Diyos. At makikita natin dito sa chapter 16 na to kung paano ang nangkapangyari ang purpose ng Lord sa kanila.
kina Lydia, maging doon po sa batang alipin ng masamang espiritu, at maging doon sa bantay, yung bantay sa bilangguan, that moment na mga way, mga purposes lamang ng Diyos upang sila ay maligtas at makakilala sa Panginoong Hesus at maging ang kanilang sambahayan ay maligtas tulad ng sinabi dito ni Pablo sa isang bantay, sa isang ano po dito sa sa bantay. Ayan. So ayan, sumagot naman, sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. So napakaganda po ang mga kaparaanan ng Diyos. Dito po natin nakita talagang God ways is higher than our ways. Kaya kailangan lang tayong mag-focus kung ano ang leading ng Lord. Pakinggan natin kung ano bang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin at sundin natin yun at doon natin makikita kung ano ang purpose ng Diyos sa pagsunod po natin. So dyan po muna tayo magtatapos, and again, sa inyong lahat, mula sa Maynila, sa Tagapaco, salamat sa inyong mga buhay, salamat sa Diyos na patuloy po kayong nagpapatuloy, at sa inyo naman mga taga Nueva Ecija, patuloy kayong magpakatatag, ganun din po ang mga taga Labo, continue, stick to the Word of God, ganun din po ang mga taga Salvation, talagang lagi natin itong sinasabi, manatili tayo sa salita ng Diyos. Lahat ng kailangan natin sa buhay natin matatagpuan sa Word of God kung tayo may pananampalataya. Dahil naandito sa salitang ito po ng Diyos, ang instruction ng Diyos sa ating buhay. Amen? So dyan po, God bless everyone. At soon, next, isa pang linggo, and the next following Sunday, magkikita po tayo dyan sa Pilipinas. So, God bless everyone. Hallelujah. Yes, Father God, thank you so much sa salita mo na naming napulutan ng aral. Patuloy ka naming pinaparangalan, pinasasalamatan namin ang pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa aming lahat. At dalangin namin, O Diyos, ayon sa iyong habag at awa, dagdagan niyo pa po ang aming mga kalaman sa inyo. Buksan niyo po pa ang mga kaisipan naming lahat, maging baguhan man o datihan. Buksan mo po ang kaunawan upang lubos maintindihan ang iyong kadakilaan, kaparaanan, at bigyan niyo po ng kauhawan ng bawat isa na magbabasa ng iyong banal na salita. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan, at ang lahat ng ito, pasasalamat namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So yun lamang po. God bless. Bye-bye.